Kumusta na mga kababayan? BSKE postponement, tuloy pa ba? Ayan po ang ating pag-uusapan ngayon. Kamakailan lamang ating po narinig na talaga naman pong naghain o nagpropose si Senadora Amy Marcos na kanya pong ipopostpone yung BSKE sa darating na November 2, 2026. Ito po yung SB number 2067 pero wala po tayong naririnig na update sapagkat ang Senado ay marami pong priority. No? Pero pakinggan po natin yung sasabihin ni Comelec Chairman Garcia sa kanyang mga previous interview kung practical nga bang ma-postpone pa itong BSKE sa November 2, 2026. Atin naman pong nalalaman na meron na pong batas para dyan. Di po ba? Republic Act 12232 na yun nga sinasabi na magkakaroon ng BSKE sa November 2, 2026. Ayun po ay nasa batas na. Pag sinabi nasa batas, susundin. Okay? Pero marami pa rin po kasing kumukontra dyan. Hindi yan tuloy. November 2027 na yan or 2029. Wala pong batas na nagsasabing ganun No? Sinasabi ng batas, November 2. Itong taon na to. 2026. Pakinggan po muna natin si Comelec Chairman Garcia bago tayo ulit magpatuloy. Kung practical ba na i-postpone pa ang BSKE? Si Comelec gusto namin matuloy na dahil nakakailang postponement na tayo. Handa naman kami ngayon sa mga 80 to 85% na ang paghahanda natin. Procure na namin yung dapat na procure, na print na natin yung mga balota, na verify na natin, nagkaroon na ng verification. In fact, yung darating na 28 ng April, magkakaroon na kami ng command conference sa ating Armed Forces, Philippine National Police, kasama ang Philippine Coast Guard at iba pang mga ahensya ng pamahalaan na magsisil. Siyempre, yung kasing pagdidesisyon naman tungkol sa pagpupostpone ng isang eleksyon, wala po kay Comelec yan. Bagamat gusto na namin, yan po ay isang political decision. Nasa Kongreso natin yan at nasa Ehekutibo. Kami naman, magbibigay kami ng ating facts, ng ating po mga position, pero sa bandang huli, sila po ang may huling desisyon tungkol sa bagay na yan. Huwag pong alalahanin ng iba kung sakali naman po ito hindi talaga matuloy at ipagpaliban, yung pong mga nagawa na namin, yung pong mga nabili na natin at yung mga na-imprenta ng mga balota ay magagamit pa rin naman po sa isang reset na barangay and SK elections. Kung kaya lamang, gusto lang din natin ipaunawa sa lahat na lagi at patuloy nating sinasabi na kapag ka nare-reset ang isang halalan, maaari makatipid tayo pero lagi pong may dagdag na gastusin sapagkat siyempre pag nag-reset ang halalan magkakaroon ng panibagong registration ng mga botante. Pag nagkaroon ng panibagong may mga dagdag na mga presinto, dagdag na mga kagamitan, dagdag na mga balota, dagdag na mga guro na maglilingkod at dahil dyan ay nung nakaraan nung nag-reset na 2.59 billion pesos na karagdagan. So more or less yung na barangay and SK election ay magre-range na mga 2.5 to 3 billion pesos na karagdagan din. Ngayon, bilang pagpapatuloy na lang din sa katanungan na yan, magkano ba ang matitipid kung sakaling hindi natin ituloy ang barangay and SK elections? At least yung pagtitipid muna dahil nga sa ating economic crisis o energy crisis na nararanasan. Sa kasalukuyan ang budget na hindi pa na ibibigay kay Comelec, nasa possession pa ng ating DBM ay mga 11 billion pesos doon sa 19 billion pesos na budget ng Comelec. So, ibig sabihin, kami po ay nakagastos na ng 8 billion piso, 3 billion, malinis na po yan, na nagamit na po natin. Yung 5 billion, yan po yung pambayad namin sa mga ibang kontrata na pinasok po ng Comelec, lalo na yung mga pagpapagawa ng mga ballot boxes at mga iba pa. So, yung 11 billion na natitira, yan po ay para pambayad natin sa mga guro, deployment, para sa pagtitraining ng ating mga guro at yung mga mobilization expenses. So yun na lang po ang safe na maaaring maitipid ng ating pamahalaan kung hindi po itutuloy ang barangay and SK elections. So malinaw na po, halos nasabi na ni Chairman Garcia yung mga dahilan kung matutuloy o hindi. So punta tayo dun sa practicality. Kung gustong makatipid, in the first place, kung yun ang kanilang rason, gusto magtipid, hindi naman po talaga makakatipid kung ipopospon pa.
Kasi malino naman ang sinabi ni Comelec Chairman Garcia na dagdag ng budget. Bakit kamo? Siyempre, magkakaroon ng mga karagdagang mga yung magtatrabaho dyan sa BSKE, mga teacher, di ba? Yung mga eskwelahan, yung mga kagamitan, yan, lahat magkakaroon ng adjustment, dagdag. So, mas makakatipid ba? Siyempre, hindi. Pangalawa, no, yung pondo nakalaan na dyan para sa BSKE. Sabi nga niya na hindi na pwedeng gamitin. Hindi na pwedeng gamitin sa ibang project, no, ng gobyerno. Kasi yun daw po ay magiging unconstitutional. So, hindi po practical din yung kanilang iniisip sa pagpupuspon na ito. Kung kanilang naman pong idinadahilan yung ekonomiya, yung crisis, energy crisis, sabi ko nga nakaraan, kung ano na kumbaga nakapag-adjust na ang ekonomiya. Hindi na ganoon kabigat, no? Unang-una, meron nga giyera, hindi naman po sa atin ang giyera. Napakalayo po ng giyera. Hindi po sa bansa natin may giyera. Andun, sa Iran. Ikakatwiran ng iba dyan, kasi yung langis Oo. Tumaas yung presyo, pero hindi naman nawala ang langis. Andyan pa rin naman. Tuloy pa rin ang transportasyon. At may budget na nga po para diyan. Meron ng budget. Dahil sa batas na yan. Diba? Bakit kailangan pang i-postpone? Yung nag-iisip kasi ng gano'n na gusto pa nila mga postponement, merong kapangyarihan ang executive. Ang legislative, no? Merong kapangyarihan, sabihin na lang nating merong kapangyarihan ang Congress na gumawa ng batas. Ayan. Para mag-amyenda ng batas din na kanilang ginawa. Pinasalan nila yan, pinag-aralan na yan, kaya nga naging batas yan, kasi pinag-aralan yan. At naipasa pa nga sa Korte Suprema, yung RA 12232 na yan, pinaboran. Kasi nga, maganda yung kanilang pakay doon. No? Pagsasayos ng termino ng mga barangay officials. 3 termino, bawat termino ay 4 na taon. Term setting bill. So, na pinaboran. So, okay na yun. Doon na dapat yun magtatapos at uusad na ng smooth sailing itong mga BSKE sa mga hinaharap pa. No, sa ngayon kasi wala naman ng dahilan pa para i-postpone. Ulitin ko, hindi naman po sa atin may digmaan. No, ngayon, kung ipupurso pa rin nila, ipupursige pa rin ni Madam Amy Marcos na i-postpone, kasi nga hindi pa rin siya sumusuko Gusto pa rin niya i-postpone Ang tanong, kakayanin ba? Ngayon po ay papunta na tayo sa July. June 30. July, August, September. Sa September 8 to October 5 ay filing na po ng COC. Tapos yung impeachment trial kay VP Duterte, Sara, ay mag-umpisa na sa July, kung di ako nagkakamali. So, mayroong mga ipapriority. No? Pero mga ipapriority. At marami din sa Senado, sa Senado, mga senador na ayaw, especially ng yung Senate President, si Win Gatchaliano. Ayaw niya na i-postpone, gusto niya na ituloy. Although hati yan, merong gustong i-postpone, meron naman. Pero mas matimbang pa rin kasi ang batas. Umiiral na batas ang mas matimbang at yun pong dapat sundin at yun na rin po ang pinaghahandaan sa ngayon. So, niminipis yung tsansa para doon sa kanilang gusto mangyari na i-postpone. Especially Amy Marcos. Manipis na po yung tsansa. At wala pong update sa komite na ngayong postponement na yan Wala po tayong narinig na balita, no? So, kung ako naman, tatanungin ninyo dyan ay
Hindi na po kakayanin yan. Tuloy-tuloy na po itong BSKE sa November 2, 2026. Yan po yung ating update ngayon. Aga-antay pa rin naman tayo kung anong mangyayari sa mga susunod na ito. Ilang buwan na lang September, filing of COC na. Tuloy-tuloy na po yan. Kahit hanggang ngayon sa araw na ito, yan ang pinaghahandaan. Tuloy ang BSKE sa November 2, 2026. So, subscribe, pa-share ng ating video. Nandito na lang. Mag-comment kayo. God bless.